Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:04. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday. Uy! Disyembre na pala. Ang Disyembre ko ay masaya. Masaya. Miss nyo ba sila? Pagkat miss kita. Monday, December 1, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Presyo ng diesel at kerosene, may mahigit 3 pisong rollback bukas. Gasolib na posible namang tumaas ng 20 sentimos kada litro. Mahigit 1,000 ang mahihirap na pamilya makatatanggap ng house and lot. Aba, mula sa pamahalaan. Pilipinas pasok sa Guinness World Record sa largest condom donation. DA itinakda sa 120 pesos kada kilo ang maximum SRP ng sibuyas. LTO ipinagpaliban ang pag-impound sa e-bikes at e-trikes sa national roads ngayong araw. Ano to? Gagawin sa January 2 na. Sa Enero 2 na. Ayan. Next year na, sisimulan. At bala ibinayad sa isang lalaking sinisingil sa 50 pisong utang sa Bataan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, ACS Good News. abay talagang good news ito. At sabi nga ni mother namin dito finally for a change. Finally for a change. Sabi ni mother, Malu. Good news sa mga diesel users dahil finally ay matutupad na ang inaasam na malaking rollback. Batay sa pagtaya ng Department of Energy, nasa pagitan ng 2.90 hanggang 3 pesos ang posibleng ibaba ng diesel, habang 3.20 naman, 3.20 hanggang 3.40 ang pwedeng ibaba ng gas o kerosene. Ang balitang ito ay sumasalamin. Ayun! Mother, ha? Talagang, Dr. Jessica D. Dr. Jessica D ng Ideal Vision. Nagpaparamdam ang aming mother din si Malu. Ayan, lalo pat meron silang Rockid ngayon. Alam mo ba yung Rockid, the Combachero? Rockid? Yung pampantapat na sa Ray-Ban Meta. At pinag-aagawan, selling like a hot cake. Aba, masarap yan. Kinagat ko nga, matigas. Yung Ray-Ban Meta, ang daming features na hindi gumagana dito sa atin. Pero sa Rockid? Sa Rockid, andito lahat. Compatible. Kompleto. Bagay na bagay sa Pilipinas, sa Philippine setting. Oo. At ang baka magamit ng mga busero yan. Hindi, meron naman umiilaw kapag ginagamit mong pang video yung salamin mo. So malalaman ng naked eye. Ng naked eye. Kung nagre-record ka ng video. May ilaw pala. May ilaw 'yon. Rockid.
Doktora Jessica D. Ayan ha. Sumasalamin. Sabi ni mother namin din eh. Mabalik nga pala tayo sa balita. Yung gasolina naman daw ay pwedeng tumaas ng 20 sentimos. Ayun. Ang dagdag bawas ay magiging epektibo bukas 2 ng Disyembre. Samantala, magpapatupad din ang Petron ng 2 piso kada litrong pagtaas naman sa presyo ng LPG simula ngayong araw, bunga ng pagsipa ng international contract price ngayong buwan. Ito ay katumbas ng 22 pesos sa kada 11 kilogram na regular na tangke. Alas 6:09 na ng umaga na imbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Magandang balita para ngayong Disyembre. Dahil ang Disyembre mo yung masaya. Magandang handog ng pamahalaan para sa mahihirap na pamilya sa Iloilo, Laguna at Quezon. Ayon po sa Department of Human Settlements and Urban Development, higit sa hindi 500 pisong Noche Buena items ang kanilang regalo sa higit 1,000 pamilya sa mga nabanggit na lugar, kundi certificates of entitlement sa lupa. Parang titulo to. Saklaw nito ang Pwede ba ibenta yan? Huwag muna. Tumira ka muna. Malamang in the future. Pwede ba isang layan? In the future. Saklaw po nito ang residential land sa Los Baños, Laguna. Lucena City, Quezon. At Haro City, Iloilo City. Sa pamamagitan po ng Presidential Proclamation na inilabas ni BBM. Giit ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, ang pag-award daw po ng COE o Certificates of Entitlement ang magwawakas sa dekada ng paghihintay ng mga benepisyaryo ng house and lot mula sa gobyerno. Pagtiyak ng kalihim, ginagawa nila ang lahat ng paraan para mapabilis ang pag-award ng COE alinsunod sa mga umiiral na polisiya upang mabigyan ng seguridad sa lupa ang ating mga kababayan. Alas 6:11 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Itinagda naman ng Department of Agriculture sa 120 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price ng pula at puting sibuyas, epektibo ngayong Lunes, December 1. Layon daw po nito na mapigilan ang pagtaas ng presyo ng sibuyas ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nakakahalaga ang imported na sibuyas ng 60 pesos kada kilo. Mura Mura lang eh. Kaya't sapat ang 120 pesos na price cap upang kumita rin ang mga importer, logistics at retailers. Nabatid mula sa DA na bahagyang bumaba ang supply ng sibuyas dahil sa naantalang imports, ngunit hindi anya ito dahilan upang umabot sa 300 pesos per kilo ang bentahan nito. Nang-aabuso kasi kumbachero pagka narinig lang sa balita na kumonti ang supply, taasan na natin. Ayun na kagad. Yun naman. Kaya dapat matalas dyan ng DA, kumbachero. Dapat. Ang department. Thank you, Secretary Kiko Junior. Chu Laurel Jr. May nag-message dito sa atin si Celestina Del Mundo. Celestino Del Mundo. Tanong lang po, kasi ang naka-plug dito sa phone ko, broadcast nyo November 2, ba't ganito? Ay, mga taga DZRH Digital nga, paki-check nyo po ito. Ito, nasa kasi TV natin, December 1 Sa YouTube natin, ito, started streaming on November 2 ang nakalagay. Ito, tiningnan ko November 2 nga. Pakikuan nyo nga, paki-update nyo nga araw-araw tong broadcast natin. Pakipalitan nyo ito lagi. I-upload nyo na upload araw-araw para... Bago ng bago. May mga nalilito. Binanggit na nga namin ang Disyembre namin masaya. Nakalagay kasi dito, started streaming November 2. Ayun. Yan ha. Sige, ayusin natin yan. Nanonood sa atin ang 8,000 mga YouTubers. Maganda morning! Alas 6:13 na ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na! Ipinagpaliban ng Land Transportation Office o LTO ang nakatakdang impounding ng e-bikes at e-trike sa mga national road. Ayon kay LTO Chief Marcos Parin Lacanilaw, hindi na itinuloy ang pagpapatupad ngayong buwan dahil sa maraming reklamo at hinaing ng publiko. Sa halip,
Eto na importante. Oo. Ito'y binilin sa kanya ni Secretary Giovanni Lopez Oo. Magsasagawa muna ang ahensya Ng ano? ng information drive Ayun. upang Yun. maipaliwanag ang mga Importante. panuntunan at mabigyan ng sapat na oras sa mga gumagamit ng light electric vehicles. Ayun, oo. Sinabi ni Lacanilaw na batid ng Pangulong Marcos at ni Secretary Giovanni Lopez na DOTR ang mga concerns ng publiko, kaya pansamantala munang walang impounding operations. Ayan. Maglalabas ang LTO ng malinaw na guidelines kung saan pwedeng bumiyahe ang e-bikes at e-trikes at kung aling kalsada lang ang bawal. Ayan, tama. malinaw yan. Oh. Babala ng LTO Ito na. simula January 2, tuloy na ang paghuli sa mga lalabag at wala nang magiging extension. Ayun. Na itong usapin na to, kumbachero, ulitin lang natin. Yung pong e-bikes, e-trikes, okay po yan. Okay yan. Okay po yan. Electric po yan. Una-una, environment friendly po yan eh. At maraming gumagamit na yan na ang laking tipid. Ang laking tipid. Siguro, dapat Ayusin lang maintindihan, wala namang masama bang irehistro yan? Kung yun ang mas kung yung makabubuti. magiging mode of transportation na to, palabas Para kasi mas magamit ng tama. Para mas magamit ng tama. Halimbawa, registered wag lang sa national sa highway na matutulin ang andar, pwede na rin silang payagan sa ilang mga sa mga secondary road na secondary roads. At syempre, dapat ang magmamaneho ay may lisensya. Kasi hindi natin malaman kung meron kasing mga congressman na pasahero, ibig sabihin ng pasahero umaangkas dito sa issue na to, na may mga binabanggit silang batas-batas. Pambihira, gusto nyo bang makatabi nyo sa expressway ito? Baka sabihin nung e-bike o e-trike na driver hindi, sabi ni congressman nasa batas, pwede kong gamitin to kahit saan Kapag hindi kasi nakarehistro yung sasakyan, hindi rin required na ang nagmamaneho may lisensya. Tama, kumbachero. Kaya matik naman yun, inaayos na tayo. Gusto nyo pa, magulo Ayusin natin. Ayusin natin. Alas 6:16 ang ating oras. Buenos dias con todos. Mga Chabacano, gising na ba kayo? Nasungkit ng Pilipinas ang Guinness World Record sa pinakamaraming donasyon ng kondom sa loob lamang ng isang oras. Aba, tinan mo nga na, sinusukat din pala yun. Donasyon, hindi gamit. Kala ko gamit. Akala ni paring Ray dito yung pinakamalaking kondom ginagawang lobo lang paring Ray yun Kaya wag mong pasasayarin sa damo, puputok. Yung iba nilalagyan pa ng tubig di ba? Nilalagyan ng tubig. Ginawa ang world record attempt sa UP Diliman, Quezon City bago ang paggunita ng World AIDS Day. Ayun pala. Kung saan nakakuha ng kabuang 13,312 na condom donations. Inorganisa ito ng DKT Health Incorporated, Watsons at UP Babaylan para masungkit ang largest donation of condoms in an hour sa Guinness. Alas 6:17 na ng umaga, isang magsasaka ang nasawi matapos barilin ng lalaking sinisingil nito ng 50 pesos. Matindi Siningil ng 50 pesos. 50 pesos yung utang. 50 pesos yung utang nung tulingan natin to. Isang magsasaka ang nasawi matapos barilin ng lalaking sinisingil nito ng 50. Yung may utang pa ang namarel. Yung may utang pa ang namarel, 50 pesos na utang sa Maribeles, Bataan. Dead on arrival sa Maribeles District Hospital ang 44 anyos na si Rodito Pipido Ramirez. Sa testimonya ng testigong si Jeneline Lampazo Arqueza, kapatid ng sospek, narinig niyang nagtatalo sina Ramirez at ang sospek na si Roger Lampazo alias Warren. Sinabi ng testigo na narinig niya ang biktima na sinisingil ng 50 pesos na utang ng kanyang kapatid. Ngunit sa halip na magbayad, ay bala ang ibinayad nito. Mabilis na tumakas si Warren, ngunit naaresto rin ito ng Maribeles Police at ngayon naharap sa kasong homicide. Hindi naalis ng pulisya ang posibilidad na mas matindi pang dahilan
ang pamamaril ng suspect sa biktima na iniugnay sa illegal na droga. Susunod! Dito po! Ay, binabati nga rin pala natin ang mga Facebookers naman. Facebookers. Nabati natin Magtampo, kanina ang mga magtampo. YouTubers sa Facebookers, mga nakatutok sa atin sa Facebook. At syempre, pati ang mga na tumututok din sa atin sa pamamagitan ng cable. Cable. Anumang cable ang gamit Kung ninyo sa inyong lugar. Signal, Channel 18 yan eh. Signal, Channel 18. Kung meron pang Sky Cable sa inyong lugar ay 129, Destiny Cable Channel 129 din, Cable Link Channel 3, at iba pa. Iba pang mga cable providers sa iba't ibang lalawigan. Ayan, sa iba't ibang lugar. Kanina nakikinig ako kay Kong Angel doon sa update sa sunog diyan sa Hong Kong. Ang dami nating mga kababayan sa Hong Kong na nakakasubaybay sa atin through YouTube or Facebook, di ba? Oo, nakakalungkot Hindi nung sunog na yun na nangyari. Pero doon mo rin makikita ang kabayanihan ng maraming Pilipino. May mga nakapagligtas pa ng kanilang mga amo, inaalagaan nilang matanda o bata. Talagang ganon mga Pilipino talaga, may pagmamalaki mo. May pagmamalaki. Sinisira lang ng mga korap yung pangalan ng mga Pilipino eh. Yun lang, pero yun, mukhang issue rin ng corruption yun, yung nangyari niyan ang bilis kumilos nung ng Hong Kong government. Ayan, kaya nga yun, makikita natin kung sa laban sa corruption, pang ilan tayo. Di ba? Pang ilan tayo sa aksyon ngayon. Mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng CS Balita. 621. Magsulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Sama ang 2x2, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Hi, Brian T-Bone Gitoriano. Aba, Siya daw ay Nakatutok. nakasubaybay. Nakatutok. 24 oras. nabawasan ka tuloy na isang listener. Paano naman kayo makakahabol niya? Ayos ba, Brian? Wala ba tayo dyan? Kaya Brian. At may nanonood sa atin mula sa Riverland, South Australia, si Joel Dingo. Riverland. Riverland, South Australia. Good morning, Katunying at Ka Jerry. Mula daw sa Riverland, South Australia. Total, bumati ka na ng taga-Australia. Batiin na natin si Lieutenant General Boyet Burgos. Aba, happy birthday. Ng San Miguel Corporation na nagbe-birthday ngayon. Ang handaan daw ay gaganapin mamayang address? mamayang tanghalian. Anong address yan? Sa kanyang tahanan. Sakot daw niya ang painom. Aba, pagka daw po kayo nahirinan, uminom na po kayo. Uminom na kayo ng tubig. Retired Lieutenant General Boyet Burgos. Ang birthday pala niya Happy birthday. Kuya Kiko Flores, ano? Si Kiko Flores. Nga pala, Francis Flores. Happy birthday. Laban tayo dyan. Yun. Samantala, hindi nagpatinag ang mga ralista sa Luneta Park kahit nagkagirian ng mga pulis at mga demonstrador. Ayon kay Bayan Chairperson Teddy Casino, tila nagbago ang tono ng pambansang pulisya kahapon nang igit nitong hindi Ano daw? Hindi maaaring magsagawa ng kilos protesta sa Luneta. Salungat-an niya ito sa nauna ng pahayag ng PNP na igagalang at poprotektahan nila ang mga magsasagawa ng pagkilos sa naturang lugar maging sa EDSA. Git ni Casino, pananabutahe ang ginawang pagtatangka ng mga otoridad na paalisin ang mga ralista sa Luneta dahil nakipag-ugnayan naman sila sa pamahalang lokal at sa MMDA.
Ang sinasabi ng mga police officials natin ay igagalat nila, poprotektahan nila ang mga magrarally sa Luneta at sa EDSA. Nagulat na lang kami, biglang nag-iba na yung tono ng PNP. At sinasabi na nila na hindi daw pwedeng mag-rally dito sa Luneta. Hindi naman pwede yon dahil kausap na natin ang City Hall, ang Mayor's Office. Nag-coordinate na tayo sa MMDA. Meron na silang traffic rerouting plan. Alam na ng lahat na dito ang pagkilos and then gusto nila ora-orada magbabago tayo ng venue. Hindi naman pwede yun. Obviously, pananabotahe itong ginagawa ng PNP. Gusto nila i-discourage ang ating mga kababayan na pumunta dito. Gusto nilang medyo takutin. Ayun, ganun pala nangyari. Pero may paliwanag si La Mayor Isko dyan Oo. Kailangan pala dyan, may permit. Hindi Pagdating sa Luneta, may permit talagang inihingi. Hindi sila nakakuha ng permit. Dapat may permit. O yung coordination, walang problema. May permit talagang kailangan inihingi. may permit, Pero ang unang report kasi, di ba, laging binabanggit sa People Power Monument. People Power Monument. Meron palang binalak silang dito sa Luneta. Ang sinasabi ng City Government of Manila, Combachero, ang Liwasang Bonifacio at iba pang Freedom Parks, walang kailangan permit. Pero dito sa grandstand, may permit. Ayun. Ang hinihingi yata ng pulis dyan, meron ba kayong permit? Ayun, wala silang permit na kasi ang nangangasiwa dyan, hindi naman Manila City Hall. Oo. Yung NPDC. Oo. Yung ano pangalan? Mother, ano yung NPDC? Sa parks, National Parks Development, National Parks Development, ganon, something. Doon humihingi ng permit. Kaya siyempre, alangan namang, nung nag-rally Iglesia ni Cristo yan, lahat ng permit meron. May permit. Oo, Manila Parks and Development Committee. Ito yung nando sa Luneta mismong opisina niyan Napuntahan ko na yan Oo. Yun siguro, kaya nagkalituhan. Yun. Yun. Dapat alam yan. Kaganda ng dito, kaganda ng media coverage dito, kakaunti pala. Kakaunti pala ang tao. Sabi mas marami pang mga pulis. Ayan, mas marami pa nga yung pulis. Sabi nga nung isang Facebook page na ang pangalan ay The Situation Report. Aba, The Situation Report. Police force of 16,000 outnumbers 7,000 plus protesters. Mas marami pa ang pulis na 16,000 kaysa sa mga nagprotestang mahigit 7,000. Ayun. At November 30 Metro Manila rallies. So magpinaghalo-halo na yan. Pinagsama-sama na ng Metro Manila. Ganun lang ba yun? Kaya pala dumami, daming pulis kasi. Ang dami palang pulis. Dapat magpasalamat kayo sa pulis. Dumami. Samantala, tutol si dating Senador Gringo Honasan sa anumang pagkilos para ibagsak ang Administrasyong Marcos. Ayon kay Honasan, ang kudita ay maituturing lamang na power grab at hindi magdudulot ng totoong pagbabago sa pamahalaan. Sinabi ni Honasan na naiintindihan niya ang panawagan ng mga dumalo sa kilos protesta na panagutin ang lahat ng mga sangkot sa katiwalian. Gayunman, sinabi ni Honasan na hindi assurance ang pagsasagawa ng mga kilos para makamit ang tunay na reforma sa sistema ng bansa na anyay nasanay na sa katiwalian. Unang-una, linawin ko lang, yung coup attempt ay power grab. Power grab. Ibig sabihin, pag nag-alsa yung militar, gusto nila sila ang maupo. Hindi ganun ang layunin natin noon. Lililaw ko lang. 86, di ba? May ibang nagsasabing coup attempt daw yun. So, yung pagbabago na gusto natin, yun ang dahilan kung bakit nag-ipon-ipon yung tao sa EDSA nung 40 years ago. 40 years ago. Di ba? Hindi kontra sa o laban sa isang tao o administrasyon, kundi para sa reforma at pagbabago. Ang tinig ni dating Senador Gringo Honasan. Sa ibang balita, kumpiyansa si Finance Secretary Frederick Go na muling babalik sa normal ang government spending sa susunod na taon. Kasabay ito ng inaasahang pagbabalik normal ng operasyon ng government agencies kasunod ng pagputok ng flood control anomaly. Tiniyak ni Go na gagamitin ng lahat ng ahensya ng gobyerno ang kanilang pondo sa tama at epektibong mga programa. Binigyang diin ni Go ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na pag-i-invest ng pribadong sektor sa pamahalaan, lalo pat 90% ng mga Pilipino ay nagtatrabaho sa mga pribadong kumpanya.
So, ang pagsabi ko babalik ang normal spending, ibig ko lang po sabihin yung NEP level, no? Pero ang pinaka-importante dito is what is inside the GAA or inside the NEP. Si Finance Secretary Frederick Go. Nagahanda na ang LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong Disyembre. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, inatasan niya na ang lahat ng kanilang regional offices na simula na ang paghahanda at pagkapatupad ng contingency measures para sa kaligtasan ng mga pasahero. Git ni Mendoza, partikular niyang pinatututukan ang pagsasagawa ng roadworthiness ng mga pampasaherong bus, gayon din ang pagtiyak sa mental at physical na kahandaan ng mga driver at kaayusan sa mga terminal. Naku, tama ito, Chairman. Pati na yung kalinisan ng mga kubeta. Ayan. Pagbibigay diin ng opisyal, mahalagang simula na ang mga preparasyon dahil mas dadami ang mga pasahero ngayong buwan, bunsod ng holiday mood. Aabot sa halos 15 milyong pisong halaga ng marijuana ang naharang ng mga tauhan ng Bureau of Customs, Port of NAIA at PIDEA sa NAIA Terminal 3 mula sa abandonadong bahagi ng bagahe ng isang pasaherong mula sa Bangkok, Thailand. Batay sa report na natanggap ng BOC NAIA Chief Attorney Yasmin Mapa, ang bagahe ay pinaniniwala ang pag-aari ng isang babaeng dayuhan na may nakaschedule na connecting flight papuntang Macau. Sa ulat naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, unang nakita ng X-ray operator ng BOC ang kahinahinalang imahe sa loob ng bagahe sa routine screening na agad namang iniulat sa NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Sa mano-manong inspeksyon ng mga tauhan ng BOC, natuklas ang 18 vacuum-sealed pouch na naglalaman ng halos 10 kilo ng marijuana kush. Nakalis naman patungong Macau ang may-ari ng kontrabando at nakaposlit sa pagka-aresto. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga kontrabando at ipapasa sa PIDEA National Office para sa kaukulang disposisyon. Kinumpirma ni Pasig City Mayor Vico Soto na pinatawan na ng preventive suspension ang 2 barangay captain sa lungsod na manay sangkot sa katiwalian. Ayon kay Mayor Vico, suspendido ng 60 araw si Barangay Rosario Captain Eli de la Cruz habang nagpapatuloy ang investigasyon laban sa kanya dahil sa falsification of public documents. Parehong suspendido din si Barangay Kalawaan Captain Jess Gaviola dahil din sa pamimiki ng mga dokumento na may kaugnayan naman sa illegal procurement of goods. Ngit ni Mayor Vico, nakatutok ang pamahalaan lokal sa pagtulong sa national government para malabanan ang katiwalian sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga personal at institutional na kaalaman, gayon din ng mga ebidensya at sa pagtiyak na ang pagbabago ay magsisimula sa barangay level. Nakaw, nadali nyo. Yun. Naghatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Ito Baha. po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa mga taga Barangay Santol, Santa Mesa, Maynila. Yan. Lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon at gadget dahil ang ating Pasko Panalo promo kasamang Pride Agent. Santol. Halimbawa, pagka galing ka dito sa SM Santa Mesa, Maynila ka, no? Papunta ka Maynila. May sanga dyan may sangang pasantol yung pakanan. Pakanan. Malapit ka lakwan, kala Ate Gina. Gina yun yung daan. Ganun ba? Sa may ano yun? Anong tawag doon sa lugar na yon? Yung Puresa, sa kabila. Sa kabilang side, Puresa. Doon ba yun? Doon ba yan, Sherwin? Medyo mas malayo pa ng konti yung Puresa, pero ito, Santol, mas malapit mas malapit. Sa tindahan ng gitara to. Ayun, yung mga tindahan ng gitara doon. Ayan, yung mga nagigitara dyan. Ang mga nagigitara dyan, lakasan nyo na yung mga gitara nyo. Lakasan na ninyo inyong mga radyo at telebisyon at gadget dahil andyan, pag-alagala ang ating Pasko Panalo agent na si Sherwin Alfaro at ang ating word of the day ay hindi. Kailangan ganun ang pronunciation. Yung pagkakasabi niyo. Ulitin natin, ang word of the day ay hindi. Para kayo'y manalo ng mini
component. Ha? Ayos yan, ha? Ganun yung sasabihin, ha? Para sulit. Ayan, para sulit. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Mas kaunti raw ang dumalo at naging mas maigsi ang naging programa sa Luneta kumpara noong September 21 sa Part 2 ng Trillion Peso March. Ang anti-corruption protest ay suportado ng ilang politiko, celebrities, leader ng simbahan, civil society groups at libu-libong ordinaryong Pilipino na humirit ng mabilis na aksyon sa multibilyong pisong irregularidad sa flood control projects at panagutin at ikulong ang tinaguriang big fish bago magpasko. May ilang lumahok sa naturang rally, partikular ang mga militanteng grupo ang nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na mag-resign dahil sa mabagal daw na pagtugon sa korupsyon. Deadman naman si PBBM sa mga nananawagan na siya ay mag-resign at desidido itong tapusin ang kanya mga nasimulang trabaho hanggang matapos ang termino sa 2028. Isyu ng bayan, katotohanan. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2, hahataw ng todo. Urado ka, 2x2, ang katotohanan. Dala nila, 2x2, walang sinasamba pali. Maniwala ka, 2x2, hataw ng gusto, tol. Umasa ka, 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Inuulit natin Disyembre na. Kabilis ng panahon talaga. Kabilis ng mga pangyayari. 30 days to go, bagong taon na. Talaga naman. Kabilis ng panahon. Sa dami ng mga nangyayari. Ano? Pero tama ka, kumbatsero, itong 2025. Lahat na lang, siksik, liglig. Lahat nangyari. Lahat ng kutakot-takot na pangyayari. Ano? Merong issue sa gobyerno ng katiwalian at iba pa. Merong mga kalamidad na matitinding mga lindol at bagyo at baha. Pagkatapos, meron din tayong mga problemang panlipunan. Iba pa, mga pangkalusugan. Iba-ibang problema. Sa dami ng mga pangyayari, ganun nga, kapag sobra tayong busy, sobrang abala sa maraming bagay sa buhay na ito, hindi natin namamalayan, tumatakbo nga ang araw, tumatakbo ang panahon, ano? Pag mulat natin, eto na, Disyembre na pala. So dahil ba sa Disyembre na medyo chill na lang tayo, chillax na lang tayo.
Talaga ikaw, kumbachero, alam mo naman ang Pilipino, may behavioral pattern yan eh. Oo. Pag tumuntong actually, pag tuntong pa lang dati ng bare months, medyo ang tinitingnan na kaagad December. Lalo ngayon, December na. Lalo na, December na. So, bumabait. Bumabait. Totoo yan, Sumasaya. Na obserbasyon natin yan. At nakatingin na doon sa pagsasama-sama ng pamilya. Mga reunion yan. Pagsalubong sa bagong taon. Ng bagong taon. Ayan, ano ba ihahanda natin? Ayan, sapat ba yung 500 pesos natin dyan? Talaga naman. Sapat ba ang 500 pesos? Yung, alam mo ba kanina, kumbachero, bago ako pumunta rito, habang nasa daan, pinapanood ko tong si Chef Marky. Magaling pala tong Chef Marky. Saan ba siya nagluluto? Sa bahay lang siya nagluto eh. Pero kaya nag-appear kasi pinadala sa akin ni John Jun eh. Nag-con siya, challenge niya yung sarili niya sa 500 pesos. Okay. So una, nagpunta siya ng palengke ng Marulas, Valenzuela. Marulas. Namili siya. Bumili siya ng kalahating kilong manok, bumili siya ng pansit, bumili siya ng embutido, bumili siya ng pang coffee jelly, pang minatamis, pang dessert. Dessert at kung ano-ano pa. Tapos may natira pa nga sa kanyang 3 o 4 na piso eh. Doon sa 500? Sa 500. Pero nag-disclaimer siya, kailangan dito, meron ka naman tika sa bahay niyo, may gas ka na. Tapos meron ka ng salt and pepper. Karaniwan naman talaga sa bahay meron yan eh. Merong natira. So tinuro niya kumbachero kung paano niya iluluto, pero wala nang kanin to kasi may pansit na eh. May pansit na. Hindi pwede yan. Meron tayong mga kababayan, ang ulam sa kanin, pansit. Pansit. Tama ka, no? Pero yung pagkakagawa niya kumbachero, nung pinanood kong mabuti kung paano niya tinira, tapos ipin-repair. Sabi ko, naakit nga ako sa 500 pesos bigla eh. Diskarte lang talaga. Diskarte, kaya depende sa iyo kung totoo, kahit 10,000 kulang yan. Tsaka depende rin siguro sa pamimilhan mong lugar. Kung gusto mo sa grocery, baka nga mas mapamahal ka doon. Pero kung may mapupuntahan kang alam mo ng dating murang mga bilihin na mga palengke, wet market, mas maganda. Ang sabi nga niya kumbachero, kung ang palengke katulad ng Marulas, Valenzuela palengke, malinis. Tapos pagbili niya, sabi niya ang kagandahan dito sa palengke, sabi niya mas mataas daw ang presyo kaysa sa ibang supermarket siguro. Pero nakakatawad ka. Pwedeng tumawad. Yung manok nga. Sa supermarket, walang tawad doon. Walang tawad. Yung manok nga, 288 ang 1 kilo eh. Binili niya kalahati 144. Sabi niya, pwede ba 140 na lang? O sige, 140 na lang. Nakatawa. Ganun ang... So, so yung binili niya yung pangkasya sa pang ilang tao? Sabi niya, 4 to 5 na kagad? 4 to 5 persons. So, pero naihanda niya, pansit, may pansit, mayroong morcon, may gulay pa nga. Yung chicken, morcon, embutido. Yung chicken, pinangsahog niya sa pansit? Yung chicken, ibang recipe, kumbachero. Bukod. May sabaw pa nga yung chicken niya eh. Tapos nakahiwalay pa yung embutido. May kaya embutido. Iba-ibang putahe yung nandoon. Sabi niya, sapat to pang Noche Buena. Tapos, meron pa siyang dessert. May dessert pa. Yung coffee jelly. Sobra nga. Sabi, ang dami nga nung dessert. May sobra pa eh. Nung nilagay niya sa container na gano'n. Sabi ko, naakit ako sa 500 pesos eh. Ngayon, ang ibig sabihin... sinubukan lang niya sa... Sinubukan niya. Yun, chef yun, kumbachero. So kaya, merong makagagawa pala. Ang realization, ang take away doon sa kwento niya na yung kumbachero, talagang tayong mga Pilipino, kapag gagawa ka ng diskarte, kaya mo. Pero kung gusto mong maging reklamo, kahit nabigyan ka pa na 1 milyon, kulang pa yun. Sa totoo lang. Kaya lang, nasabi kasi dito yung bang galitang mga tao. So, sabi nila, insensitive daw yung gobyerno. Insensitive yung kasi nasabi. Depende sa'yo. Depende sa tao. Ang nagsabi ng 500 na yan, DTI. Siguro, ewan ko lang, kung pinag-aralan talaga nila yun, o baka sila,
meron silang mga kasamahan na nakagagawa nun. Pero ito sinubukan na Sinubukan. actual. Saka magaling tong chef. Yung chef na yan. Subukan yung i-check hindi ko naman siya kilala pero natuwa ako sa kanya. Ang pangalan niya, Chef Marky. Ayan, ating Annabel Tapalya. Hindi makapaniwala si Ka Annabel. Tingnan mo, baka mas masarap pa sa binibili mo sa mga Spanish restaurant ating Annabel. Alam mo yung Spanish restaurant na paborito ni Ka Annabel at ni Ka Toybi, ha? Tatakam nga ako sa niluto ni Chef Marky. Gagayahin ko nga yung style ng pagluluto niya. Ayan, ha? Tingnan natin. Pero dito ho sa anti-corruption rally, kahapon nga habang abala ang marami sa atin, yung iba syempre dahil Disyembre na nga pang holiday na ang mode. Isa siguro yun kumbatsero no, sa dahilan kung bakit manipis ang mga dumalo sa rally. At syempre, iba rin talaga yung kung nakikita at nararamdaman na may ginagawa ang administrasyon, ang ating pamahalaan. Isang factor din yun. Lalo pat bago isinagawa po itong rally, sunod-sunod itong mga pinakasuhan, may mga ipinakulong. Kulang pa, hindi pa naman talaga kailangan, hindi naman talaga magagawa ng apurahan yan. Dahil baka sa dulo naman, ang sasabihin, inapuran nyo yung kasong yan, para sa dulo, madismiss din yan. Apura tayo na apura, tapos magagalit tayo. Kapag na-dismiss, madidismiss. Talaga pag inapura yan, talaga. Sa basurahan ng dating ho niyan, kailangan airtight yung kasong maisasampa. Lalo na ho doon sa mga mas mabibigat ang kasalanan. Dito ho sa flood control mess na ito. Hindi kasi pwedeng apurahan talaga, kumbatsero. Ang tawag doon hinog sa pilit. Hinog sa pilit. Talaga, ganun na mangyayari. At baka mangyari sa atin yan, yung mga nangyari sa ating sa mga nakaraan na kampanya laban sa katiwalian. Naalala mo ba, kumbatsero, pasensya na Secretary, ikaw ang mabibigyan, maalala kong example. Si dating Justice Secretary Hernando Perez. Si Nani Perez. Si Mr. Suave. Mr. Suave. This is Secretary Nani Perez. Si Secretary Nani Perez po, siya po'y kinasuhan sa ombudsman. Ang kaso po ay may kinalaman sa bribery. Naalala niyo si Mark Jimenez noong araw? Si Mark Jimenez. Si Mark Jimenez, yung bilyonaryo na pilantropo na nung nagkagipitan na, inamin ni Mark Jimenez, nagpadala siya ng pera kay Secretary, merong bank account, kompleto detalye. Dahil sigaw na sigaw ang tao na kinasuhan. Ayun, dismiss ang kaso. Ayun. Dahil hinog sa pilit. Sa Sandigan Bayan kasi, kumbatsero, hindi pwede yung maingay lang yung nagsampa ng kaso. Hindi pwedeng dahil sa may clamor lang, o may maingay, popular sa publiko, kailangan ebidensya. Ang tandaan po natin, ang tawag po dyan ay kapag nasentensyahan ay guilt beyond reasonable doubt. Kapag ikaw yung akusado, at ikaw yung gumawa ng kabalbalan, mas gugustuhin mong makasuhan ka kaagad. Talaga. Kaya nga sigaw ng marami yan. Para magkaroon na ako ng tamang pagkakataon to answer in the proper forum. Ayun. Yung mga style na sinasabi. Kaya nga, pag sinampahan ka agad ng hinog sa pilit na kaso, dismiss ka agad yan. Dismiss ka agad. Wag sanang humantong sa ganun. Lalo pat sinabi rin ng Pangulo na itong kanyang sinimulan, tatapusin niya. Itutuloy-tuloy daw po itong kampanyang ito laban sa katiwalian. At tingnan natin kung saan daw pupunta ebidensya. Yun naman ang kanyang sinasabi. Kahit sino tamaan. Kung saan pupunta ang ebidensya. Ayun. Jerry Box at Anthony Taveras. Sa Pulang tanghali, kumbatsero, ang inulam ko ay puso ng saging na adobo. Adobo. Pero kaya medyo may asim-asim ng konti. May asim-asim ng konti. Kumbatsero. Yun ay libre lang yun. Libre. Sapagkat nagpaalam ako kay Ate Aida Flores, yung kapitbahay ko. Dahil nakita mo yung... Meron ako nakitang puso ng saging dito. Ayun. Sabi ko, masyado ng... At least nagpaalam ka. Nagpaalam ako. Dalawa yung puso ng saging na tinira ko. Mo nga na yan. Pagkatapos, niluto ni Mayora. Si Mayora. Ate Ana. Niluto niya. Tapos may tilapia doon. Pinrito na tilapia. Saka
Sabi ko, magkano ngayon ang ginastos natin yan? Mahilig, nakuha ka talagang kumwenta-kwenta. Yung tilapia naman, 1 kilong tilapia, magit 100 piso Ang 1 kilo. Ang 1 kilo ay ilang piraso yon? Depende sa laki ng tilapia. Kung ang tilapia kung may apatan May apatan. May 4 na tilapia. Kapag malalaki, 3. May 3. Pag malalaki, 3. Yan. Kung isang tilapia kayo, bawat isang tao sa bahay, 5, kasyang-kasya. Kasyang-kasya. Tapos yung sinabi ko nga sa iyo, yung gulay na puso ng saging, palagay ko, lumaki yung tiyan ko ng mga kalahating araw sa dami nung yung bang saging nun, pag tinanggalan mo ng puso, lalaki pa. Ay, hindi na. Malalaki na Malalaki na. So, kaya naengganyo na ako dahil pero tinagpas na ba yung bunga? Kinuha na rin? Hindi pa. O yung puso lang? Hindi pa, kumbachero. Yung puso lang? Pagpapaalam ko ulit sa kanya, pag kukunin ko na yung sabi bunga. Siguro, sumusobra ka na. Kinuha mo na nga yung puso ko. Pati ang aking katawan, ibibigay ko pa rin ba sa'yo? Butit nagpaalam ka. Meron mga magkakapit-bahay, nagnanakawan ng ganyan. Pinagmumula ng away yan. Magpapaalam kayo, lalo na kung di sa inyo yung fruit. Merong iba, andito sa lupa ko yan mga ganun. Yung isa naman, nasasabihin, ako nagtanim yan dahil hindi mo naman inaayos yung lupa mo. Yun nga lang bakuran mo Tapos yung mangga, yung sanga ng mangga, tumawid sa bakuran mo, doon maraming bunga. Nako, away yan. Nagkakademandahan dyan. Pero kung maayos kayong magkakapit-bahay at nag-uusap, nagkakabigayan yan. Inggit na inggit pala sa si Kuya Gilbert. Sinong Gilbert? Si Kuya Gilbert Crypto. Si Tito Vlogs. Tito Vlogs. Tito Vlogs. Sabi niya, sana all. Tito Vlogs, wala ba tayo dyan? Wala bang libreng Bitcoin man lang dyan? Isang Bitcoin lang. Bagsak na ba yung Bitcoin? Nasa 90 level ngayon. Tumaas na uli. From 80, tumaas uli ng 90. Tumaas na uli. Pero from 126, laki na ibinaba. Sa mga nagki-crypto dyan, maganda morning! Paringhet! 7:02 ang ating oras. Uy, dito raw sa Pasay may binarel. RH15 Giselle Recaport. Coming Giselle! Jerry Katunying, may mga bupa ng taong nakakalat dito sa bahagi ng kalsada sa St. Peter Street sa Barangay 184, Pasay City. Matapos lalaki kaninang pasado, alas 5 ng umaga. Maging yung isang tricycle dito kung saan siya mismong binaril. May mga dugo rin tayong natatandaan. May mga taga-soko na dito sa area at kinordonan na itong crime scene. Mabilis na naisugod yung 44 anos na biktima sa ospital na ayon sa isang tricycle driver. Wala pang maibigay na karagdagang detalye yung kapulisan, partikular yung responde ng Maricaban Police Station dahil nagpapatuloy na yung kanilang investigation. Nahuli naman yung suspect sa ikinasarilang operation at inaalam pa din nila yung motibo sa krimen. 6 yung basyo ng bala dito sa area pero hindi natin masyon ng mga kapulisan kung ilan yung tama ng baril ng biktima na 44 na taong gulang at hindi pa rin inilalabas yung pangalan. May mga testigo naman sa krimen na inimbitahan sa istasyon ng mga kapulisan. Ngayon lang yan, Giselle? Ngayon lang? Oo. Mga pasado alas 5 ka Jerry Katunying, inabuti natin yung soko na kinokordonan yung crime scene at may 6 na basyo ng bala tayong nakita. Anong kalye ito? Itong dinadaanan na yan? Yung pinangyarihan? Residential na kasi itong bahagi ng crime scene na ito ka Jerry Katunying. May mga nakaparada tapos may mga dumadaan. So, hindi naman main road itong lugar na yan. Hindi. So yung sa labas nito ay yung yung Andrews Avenue ka Jerry Katunying. Okay. Thank you, Giselle. Ito si Giselle Rico po ay para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. $7:05 ang ating oras. Disyembre na pero mukhang ang mga
mga bumabaterya at pumupunterya kay Secretary Sani Angara ng Department of Education ay mukhang ayaw magpasko. Ayaw mag-holiday. Tuloy-tuloy. At walang tigil kumbatsero nitong weekend ang dami ko pa ring mga nakitang mga follow-up dun sa kanilang mga report na talagang binubuhay si dating ang namayapang senador Edgardo Angara, yung tatay niya. Sedya. Actually, nakakalungkot yan, kumbatsero. Yung tayo nga pagka pumanaw na yung mahal natin sa buhay kung pwede lahat ng respeto. Lahat ng respeto ito grabe. Grabe itong ginagawa nila, ano? Ito, yun talaga pinunterya. Oo. Yun na talaga pinunterya. Lahat ng tao yatang nagtrabaho o nadikit o naging close kay dating Senator Edgardo Angara. Sinisipat na rin niya yun. Oo, grabe. Matinding demolition kay Secretary bakit kaya? Sa maraming nakakakilala kay Secretary Sani Angara, yun nga yung tahi-tahimik, ngingiti-ngiti lang. Hindi mo nga maringgan na bumanat o pumitik sa kapwa niya senador. Ang dami na niyang pwedeng ganunin pero hindi niya ginagawa, kumbatsero. Disenteng magsalita. Hindi man lang nangungomentaryo. Hindi natin naringgan na nangungomentaryo laban sa gobyerno, laban sa kapwa niya senador o ibang government official. Tahimik lang na nagtatrabaho. Tapos siyang ano kaya yun? Baka hindi natin alam may nagseselo sa kanya. O kaya may nangangamba na baka bigla siyang lumaki. Lalo pa sa laki ng pondo ng Department of Education, di ba? Ang laki ng inilaki ngayon. Naisip ko tuloy bigla kung batsero. Ito, anggulong politika to. Anggulong politika. Lahat ng public schools sa Pilipinas na elementary at high school, lahat ng classroom may pangalan o baka nga may picture pa nung DepEd Secretary. So, hindi pwedeng hindi makilala ng teacher si Angara. Hindi pwedeng hindi makilala nung nanay nung estudyante si Angara. Kaya nga. Baka naman gusto niyong tanggalin na sa DepEd si Secretary Sani Angara dahil baka tinik sa lalamunan niyo itong taong ito. Dapat si Pangulong Bongbong Marcos wag magpapadala sa ganyan. Dahil yung basta't mga nagtatrabaho, totoong nagtatrabaho sa gobyerno, yan ang dapat na pinananatili sa posisyon. Magtanong kayo sa mga kwan. Ako may mga kakilala akong public school teacher, kumbatsero. Masaya sila. Masaya sila. Talaga. Maganda na ang nangyayari ngayon sa DepEd. Hindi perfect Maraming mga pagkukulang pa rin dahil sa yung mga backlog. Yung mga backlog sa classrooms yan, ina-address na yan ng pamahalaan at meron na tayong budget diyan. May pamamaraan na yata silang naisip diyan bukod sa ipapasa sa LGU. Ang tawag diyan flexible. Magiging flexible ang implementation. Hindi lang puro DPWH. Inalis na sa DPWH. Tsaka yung pagkikipag-partnership nila sa private sector. PPP. Ayan. Yuhuu! May nanalo na! May nanalo na sa ating Pasko Panalo raffle. May raffle ba ito? Wala mo ng raffle. Ikaw lang ang swerte sa raffle. Medyo nito mga nakakaraan, hindi na gaano mga consolation prizes na natatanggap ko. Pero swerte ako doon sa nauubos din pala yan. Swerte ako sa raffle sa year-end party ng Family Kada. Lagi. RN6 Sherwin Alfaro, go, go, go! Anthony Jerry, dito nga sa barangay 581, dito sa Santol, Santa Mesa. Tignan mo naman, yung mga nanay, mukhang hindi papayag. Ano? Hindi! Hindi papayag na sa sinasabi ng DTI na magkakasya yung 500 pesos sa pang Noche Buena. Hindi po pa magkakasya po sa inyo ang 500 pesos sa pang Noche Buena? Hindi po. Secretary Roque, bibigyan ko po kayo ng 500. Ibili niyo ako ng pang Noche Buena.
Yung kakasya sa pamilya ko, hindi pang sarili ko Kawawa naman ang pamilya ko kung ako lang mag-isang kakain. Inutusan ko din. Ilan ba sila sa pamilya? Kasi naman, hindi naman talaga kakasya ang 500. Ilan kayo sa pamilya? Ilan kami? 10. Palagay nyo kasya itong 500 sa 10 pamilya ko? Hindi naman sa akin lang kulang pa to, sa totoo lang. Hindi naman talaga kakasya pagka 10. Ang tataba ng mga anak ko. Patignan mo. Teka muna. Inaano niya, ang tataba pa daw ng miyembro ng pamilya niya. Sherwin, yes. Ba't 10? Ba't 10 sila sa pamilya? Ba't 10 kayo sa pamilya? 2 anak ko, 4 ang apo ko, asawa ko, ate ko, kapatid ko. May kapit. Yung mga chismosa pa, yan pa yung mga chismosang kapitbahay. Kapitikain pa yung mga yan. So, talagang di kakasya, di ba? Kulang na kulang yung 500. O yan, bumili ka na Noche Buena. Okay, salamat. Para pandagdag lang to, pang Noche Buena kasi hindi sapat ang 500. Hindi yan yung winner natin. Yan yung winner natin. At ito talaga, ang daming nasabi, hindi pala siya nanalo. Hindi pala siya nanalo eh. Nanalo sa ating, ayan, papasok tayo sa Yungib. Kamusta po kayo dito sa kuweba? Okay naman, pinagpapawisan pa. Magandang araw po. Pangalan nyo? Janet Serrano po. Si Ate Janet Serrano. Opo. Sila palagi nakikinig dito sa radyo. Medyo Ate Janet, lalabasan tayo ng konti. Mahina lang yung signal ng komunikasyon dito sa inyong Yungib. Radyo ang gamit nila, Sherwin. Oo, radyo ang gamit nila dito sa kuweba. Tapos may kuryente na rin. Anong kalye yan kinaroroon? Dito to sa may Mangga Avenue, kanto lang Santol. Ayun, dito yan sa may Barangay 581. Yung binabanggit mo kanina bilihan ng mga gitara, doon yung sa may Bima pa, sa may baba nito. Sa kabila. Sa kabila. Okay. Ito talaga pinakamasipag na makinig ng radyo. Pangalan nyo ulit eh? Janet Serrano po, Katunying! Hello, Janet! Hello po! Good morning! Magandang morning! Magandang morning! Ay, nalaglag yung salamin. Katatalon, nalaglag yung salamin. Okay, dahil nakikinig ka ng DZRH para makuha mo yung ating mini component. Yan, ano ang ating word of the day? Hindi! Kuhang-kuha. Dahil kuhang-kuha mo ang ating word of the day, meron kang DZRH kasama pa DZRH t-shirt. At syempre, hindi mo na paproblemahin ang Noche Buena dahil meron ka ng DZRH Noche Buena basket. Napakalaking sabong panlaba. Reconditioner Korean Strawberry Bloom with anti-stain away formula. Hindi mo na kailangan maligo dyan. Sa bango ng damit mo na nilaban yan. Hindi ka na pwedeng, hindi lang paglalaban pwede mong gawin dyan. Pwede kang maligo dyan sa napakabango na Pride Strawberry Bloom. At hindi lang yan. Eto, dahil palagi ka nakatunin sa DZRH, meron ka 1,000 pesos! Yay! Maraming salamat po. Nanay ko, Katunying! Asan si nanay? Kanyang nanay, yun talaga ang tagapakinig dahil nagre-reklamo daw si nanay. Dahil yung radyo nila, pupugak-pugak na. Ayun, sakto naman na may bago silang radyo ngayon na makukuha yung mini component na nasagot niya yung ating word of the day. Asan yung may birthday? Ay, yung birthday. Andun po, Katunying, nasa loob po eh. Sa December 25 po ang birthday niya. Hindi ba natin pwede makausap? Hindi ba natin kausapin? Hindi po. Ayan. Magandang araw po. Happy birthday! Happy birthday po. Aawitan po namin kayo dahil magbe-birthday na po kayo. Aawitan po namin kayo. Happy birthday to you. Birthday to you. Ilan taon na si nanay? Ilan taon na po? 79 na po siya. 79. Bigyan mo na 1,000. Sherwin, bigyan mo 1,000. Happy birthday. Yay! Birthday eh. Hindi makita yata, hindi makita. Hindi niya nakikita. Hindi niya na nakikita. So babawiin na natin ang isa. Ay nako, hindi, bigay mo na. Okay, sige, bigay na natin. Ano po masasabi ni nanay? Marami pong salamat. Maraming salamat po sa inyo, nanay. Ano pangalan ni nanay? Pangalan niyo po, nanay? Catalina Serrano. Catalina. Si Nanay Catalina Serrano. Siya ang dating
girlfriend ni Andres Bonifacio. Ayan. Happy birthday lang kahapon ni Andres Bonifacio. Pinasaya mo si Nanay Catalina. Ex daw Maraming salamat po. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa Deezer H. Baka kayo ng susunod nating winner sa Deezer H Pasko Panalo Promo. Kasama syempre ang Pride Detergent RH number 6, Sherwin Battle para Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat. Thank you, Janet. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, Achi, ahya, Mr. Jalomtang, 16 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, chityam chaplakhon. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Dumalo sa part 2 ng trillion peso march, mas kaunti. Programa mas maigsi rin. BBM hindi magpapaapekto sa panawagang mag-resign. Tuloy ang paghabol sa mga tinaguriang Big Fish. CBCP tinabla ang panawagang resign all. Dating Senate President Franklin Drilon na may hamon sa Pangulo, pangunahan ang pagsusulong sa anti-dynasty bill. Sesyon ng Senado ngayong Lunes suspendido dahil sa nangyaring sunog. 3 nagpakilalang freelance media inaresto sa rally sa paglabag sa anti-balaklava. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang sa detalye ng ating mga balita, binaril at napatay ang isang Egyptian educator sa barangay Lumbangan, Zamboanga City. Kinilala ang biktima na si Andal Rahman El Shawadfi Mohamed El Faki, 47 taong gulang, school administrator ng Asia Academic School sa barangay Tetuan at nagtatag rin ng maliit na Islamic Religious School sa Cotabato. Sa report ng pulisya, patungo sana si El Faki sa i-inspeksyonin na property nang lumapit ang gunman sa kanyang motorsiklo at binaril sa loob ng kotse. Dinilang biktima sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival dahil sa dami ng tama ng bala. Patuloy pang iniimbisigahan ang kung sino nasa likod ng pananambang. Nasunog ang isang bahagi ng Senate building sa Pasay City kahapon ng umaga. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, nagsimula ang sunog sa 3rd floor ng office ng Director ng Legislative Technical Affairs Bureau na umabot ng second alarm. Sa video na inilabas ng Office of the Senate Secretary, makikita ang tumatagas na tubig mula sa kisame ng session hall na nag-iwan ng basang mga mesa ng senador, rostrum at sahig ng plenaryo. Tiniyak naman ni Soto na hindi naapektuhan ang mga dokumento ng Senado, kabilang na ang sa Blue Ribbon Committee. Pero sa ngayon, skeleton staffing at alternative work arrangements ang ipinatutupad sa mga opisina ng Senado. Inatasan naman ang mga office heads na tiyaking kompleto ang essential personnel para sa plenaryo sa session bukas ng hapon.
Tatlong kalalakihan ang inaresto sa Maynila kasabay ng anti-corruption protest dahil sa kanilang pagsusuot ng balaklava o yung takip sa mukha. Ayon sa Manila Police District, nagpakilala ang mga ito na freelance media workers na pinoponduhan ng kilusang Setyembre 21. Ito pala. Ayan. May mga nakalagay na press. Tsaka takip ang mukha. Tsaka parang yung parang bulletproof vest yun suot Tama. Parang magko-cover sa giyera. Sino kaya itong mga ito? Ayan meron ba tayo niyan na Yuel? Mga ganyan. Sinusuot natin yan ganyan pag sinusuot ni paring Ray no isang umaga. Di ba sinusuot niya rito no isang umaga? Yun may tatak na pulis. Ayan tinan mo, intindi. Pang coverage sa gera o kaya sa mga conflict areas. Yung sa West Philippine Sea, mga nagko-cover doon, hindi mo pinagsusuot ng ganyan. Ayon po sa Manila Police District, nagpakilala nga daw po itong mga freelance media workers. Isa sa kanila estudyante sa De La Salle University Dasmariñas, habang ang dalawa ay mula sa Taguig at Tagaytay. Bukod sa balaklava, suot nila ang bulletproof vest na may press label. Pinalaya rin ang tatlo matapos na bigyan ng warning. Una nang inanunsyo ng Manila PIO na nagpalabas ng ordinansa si Mayor Isko na nagbabawal sa pagsusot ng balaklava sa lungsod ng Maynila. Naging mapayapa ang sinagawang trillion peso march sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nasa 87 aktibidad ang kanilang na-monitor pambuong bansa na to, kumbachero. Halos 56,000 ang ralista. Nagpasalamat naman ang PNP Chief sa mga organizer, marshal at mga lumahok sa pagtitipon dahil sa disiplinado at responsableng pagpapahayag ng kanilang karapatan. Hindi nagpapaapekto si Pangulong Bongbong Marcos sa mga panawagan na siya ay magbitiw sa pwesto. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, nakatuon ang atensyon ng Pangulo sa kanyang mga responsibilidad, lalo na sa paghabol sa mga malalaking isda na sangkot sa flood control anomaly. Git ni Gomez, naintindihan ng Malacanang kung bakit nagsasagawa ng mga pagkilos ang publiko dahil sa lumalalang galit at pagkadismaya sa pumutok na kontrobersya. Ngunit pagtitiyak ng kalihim, hindi bibigay ng Pangulo ang taong bayan at tiniyak na mananatiling committed ang palasyo sa pagtugon sa naturang issue. Mas kaunti ang dumalo at mas maikli rin ang naging programa sa Baha sa Luneta 2.0 rally kahapon kumpara sa mga nagdaang demonstrasyon. Sa datos, nasa 3,000 individual lamang mula sa sektor ng kabataan, mga manggagawa, civil society organizations at faith-based networks ang nakiisa sa naturang kilos protesta. Kinuna ng Bagong Alyansa Makabayan, isa sa mga organizer ng naturang pagkilos, ang umunay tangkang pagharang ng Manila Police sa mga ralista sa naturang venue. Git ng grupo, bagamat maagang nagsidatingan ang mga demonstrador, naantala ang pagsisimula ng kanilang programa dahil pinigil ng kapulisan ang mga ito na magtungo at manatili sa Luneta para magpahayag ng kanilang mga hinaing. Maituturing anya itong pananabutahe at pagpigil sa publiko na bumoses ng kanilang panawagang panagutin si Pangulong Marcos sa malawakang katiwalian sa pamahalaan. Hinamon ng mga demonstrador si Pangulong Bongbong Marcos na ipakulong ang mga tinaguriang big fish sa flood control scandal bago magpasko. Kasabay ito ng isinagawang trillion peso march na nilahukan ng mahigit 4,000 katao sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Git ng Akbayan Group, sapat na ang mga pahayag laban sa mga nangulimbat ng malaking pera ng bayan, kaya oras na para masampahan sila ng kaso at ikulong. Sinabi naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na inaasahang malapit nang ma-indict ang mga opisyal na pinangalanan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ito'y kinabibilangan ni na Senador Jinggoy Estrada at Francis Cheese Escudero, dating Senador Bong Revilla, Makati Mayor Nancy Binay, resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico at DPWH Secretary Manuel Bunuan.
Iginiit ni Catholic Bishops Conference of the Philippines President Virgilio David na hindi dapat idamay ang lahat ng demokratikong institusyon ng pamahalaan sa pagpapanagot sa mga ganid na opisyal. Sa matalinhagang mensahe ng CBCP sa ginawang kilos protesta sa EDSA People Power Monument kahapon, sinabi nitong hindi dapat sunugin ang buong bahay para alisin ang mga daga. Kasabay nito, hinimok ni David ang publiko na patuloy na isulong ang pagkakaroon ng reforma sa politika at maging alerto sa mga disinformation. Naghandog naman ang panalangin ng CBCP para sa katapatan, moral courage at compassion ng mga opisyal ng pamahalaan. Saka umulan kahapon ng malakas. Oo nga eh. Mga bandang alas 3. Oo. Di ba, Kambatsero? Kaya nga. So yan ang nagpa-discourage din siguro sa iba. Susunod! Dito mo! Sino itong sexy actress na buntis? Oh. Ito ba yung hinulaan kahit walang asawa? Hinulaan ni Kuya Boy Fabian na nahakbangan lang daw, buntis na. May mga ganun nga, ano? Buntis sa mabilis mabuntis. Yung ibang mga kakilala ko, ang tagal-tagal na. Na gustong magbuntis. Si Bernadette Sembrano nga, yung kaibigan natin. Si diba? Ate B. Mas matanda lang ng konti, mga 10 taon sa akin si Bernadette. Ate B, payag ka ba? Pero yung iba naman, nakaw. Mahakbangan lang, buntis. Sino itong sexy actress na buntis daw sa kanyang non-showbiz boyfriend? Yun. Sino yan? Boyfriend. At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy na Pangunahing balita 727. This time check balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ay, Kuyang Elsa Bartolomeu, hindi ba kaya? Hindi ba kaya ang 500 pesos na pang medianoche o noche buena? Talaga, marami talaga. Jerry Labasan, kaya ba? Si General Diaz, good morning. Sa daw sa Dagupan. Ay, kasya yan. Magkano dyan ka sa bakuran mo, madali. Madali. Siyempre, may iba sinasabi, hindi, pang ulam yun sa inyo eh. Kaya nga, depende nga dun sa, ano bang nihahanda sa Noche Buena? Hindi kasi ako nagno-Noche Buena. Medianoche. Medianoche na lang. Medianoche na lang. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Na available na rin sa pre-painted tiles. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Oy, magandang morning kay Secretary Art Tugade. Oy, Tatay Art Tugade, kumusta ka na? Sec Art, ikaw ay bumibiyahe pa rin papuntang Clark lagi. Ano bang sakay mo? Subukan mo itong ino-offer sa atin ni Kumbatsero. Itong all new Cherry Tigo REV Luxury Edition. Ay, panalo to. 7-seater to, Sec Art. Ayan, starting at just 1,528,000 pesos hatid ng all-new Cherry Tigo RAV Luxury Edition. Ang high-tech na features, pogi at moderno ang itsura. At syempre, sulit na sulit sa halaga. Ito ang tunay na game changer sa segment na ito. Meron po itong 1.5-liter turbo engine at ipinagmamalaking Cherry Super Hybrid System. Meron din itong 1,400 kilometers na combined EV at hybrid range. Kaya kahit road trip sa Bicol, yakang-yaka. Ayan, marami rin po itong safety features tulad ng 14 Advanced Driver Assistance System, kasamang adaptive cruise control at 540 degrees camera. Kaya Undersecretary Randy Escolango, handa ka na bang mag-upgrade? Subukan na ang Cherry Tigo REV Luxury Edition. Professor Alex Barros, total ikaw ay andito ngayon at nagbabalik ba yan? Andito na siya. Yan ang gamitin mo sa iyong mga pagbiyahe-biyahe.
Eto pa. Pangunahing balita. Ayan, kumbachero, go. Gano'n na. Hinahanap ko nga yung, alam mo, kumbachero, nagiging malilimutin na rin yata. Ikaw ba, ilang beses ka na ba nakalimot? Baka hinahanap mo yung salamin mo. Hanap ka ng hanap ng salamin mo. Yung pala, nakasuot sa'yo. May ganyan. Naalala ko tuloy si RF nung araw eh. Hanap ng hanap sa cellphone niya. Irene! Asan na yung cellphone ko? Asan na? Ayan po, hawak-hawak niyo. Talaga, nakatutok sa tenga. Ikaw ba, kumbachero? Ano ba, susi o cellphone, nalilimutan mo rin. Halos araw-araw may mga ganyan tayong mga karanasan o experience. Pero sabi nga nila, normal lang daw yan pag nagkakaedar na o tumatanda na ang tao. Pero hindi ibig sabihin, dapat na nating hayaan. Karaniwan yan sa mga elderly, kumbachero. Yung pagiging ulyanin. Pero may magagawa tayo para mapanatiling sharp ang memorya. Tama ka dyan. Kaya magandang regaluhan ang mga nanay at tatay ng N+ Gold. N+ Gold. May brain boosting nutrition po kasi ito. May vitamins A, vitamin C, D3, vitamin E at B complex na tumutulong laban sa brain aging. Panalo. Pati mga minerals gaya ng magnesium at zinc. Kasama rin yan para sa malinaw na pag-iisip at cognitive performance. Ayan. Kaya mga anak, kung gusto nyo manatiling alerto at bibo ang inyong mga magulang, huwag puro cellphone o TV. Bigyan din sila ng N+ Gold. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Available sa Mercury Drugstores at iba pang leading drugstores nationwide. At nga pala, kumbachero, si Chairman Altenco ay may ipinapaalala sa atin upang sugpuin daw po ang lumalalang kaso ng illegal online gaming sa bansa at maprotektahan ng mga manlalaro laban dito. Inulansad po ng PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaari i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at legit ang isang online gaming site para hindi kayo maisahan. Para doon kayo maglaro kung gusto nyo maglaro regular, o magbayad. Regular po itong ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Sinabi ni PAGCOR Chairman Altenco, dami kasing mga nanlilin lang para daw po maprotektahan ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang naglalaro. Ayan ang puntahan nyo, yung PAGCOR Guarantee website. Ayan. Paalala ni Chairman maging mapanuri. Ayan. Sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami nga mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sabi nitong si Teresita Atienza 2685, ako magaling sa budget. Kasya yung 500 sa amin kung mag-budget ako. Pero hindi kasya sa 10 miyembro ng pamilya to. Hindi kasya. Kahit na gaano kagaling. Sa 5 nga, medyo alanganin pa ako doon na kumbachero. Palagay ko yung 5 alanganin din. Yung 4 siguro, pwede. Pero sa amin lang kumbachero Pero yung para mag-enjoy kayo ng husto. Hindi kasya. Yung parang maitawid lang. Tawid lang kumbachero. Kaya nga kaya lang, depende. Kanina kinukwento ko nga kay Yuel, meron nang umbida sa akin kumain dun sa isang steakhouse. Steakhouse na yung bang kompleto. Kompleto kumbachero, merong soup. Merong ano tawag dito, merong salad. Okay. Merong nasa gitnang ganun na mga tinapay na malulutong, tapos may liver patay. Ganun. Tapos merong ilang platong naginugutom tuloy ako. May oyster, may oyster na bake, tapos meron namang parang fresh oyster din. Ang tawag yata nila yan, Rockefeller. Tapos merong isang malaking steak na nasa gitna na gano'n na letter T na gano'n, malaki. T-bone. Pero hati-hati na kayo, isang malaking tipak ng steak na ganyan. Tapos dahil hindi naman ako nakikipag-inuman, sila may mga wine sila. Naka-red wine sila. Tapos pagkatapos doon, nahihinan ka pa ng dessert. Tapos may kape o tea sa dulo. Tindi ano. Sabi ko,
mukhang masarap tong dinner na to ha. Palibasa, nakikain lang naman ako. Pakialam meron din. Magkano ba binayaran? 48,000 daw ang binayaran. OMG! 48,000 daw binayaran. Sabi ko, ganun. Ganun lang? Ganun lang. Grabe naman. Pero napakaganda naman kasi nung restaurant. Tapos yung ambience. Yung nagseserve. Lahat ng nagseserve. Pakiramdam ko, puro manager sila. Hindi mo na malaman kung sino manager, puro mga magagaling mag-English. Talaga ganun. Tapos magagara ang mga suot. Ganun ba? Baka yun ang binabayaran. Saan ba yan? Saan ba yung lugar na yan? PM is the king. Nang mayaya dyan si Kuyang Els Bartolome. Ay, Kuya Els, wala ba tayo dyan? Hindi, pero talagang may mga tao na kayang magbayad ng ganung kalaki sa isang upuan. Tayo, paano ka, isipin mo, 50,000. Di sasabihin mo, dalawampung kabambigas na yun ha. Talaga. Ganun na iisipin mo kagad. Ilang sweldo na yan ng isang 3 buwan na yan ng isang minimum wage earner, 4 na buwan. Di ba? Ganun eh. Pero may mga tao na talagang kayang gumasta ng ganun. Isang upuan lang. Isang upuan. Kaya nga it's defense. It's defense. Samantala, ang PNP raw ay nanindigang pasok sa mandato ang tindi ng seguridad sa mga rally kahapon. Yung iba kasi sabi, overkill daw ang mga polis. RH52, Edniel Parosa. Kami na, Edniel! Magandang umaga, Jerry at Anthony. Ikiniit ng Philippine National Police na nasa mandato nito ang itinatupad na security. Katatapos lamang nakaliwat ka ng protesta laban daw sa katiwalian kahapon, araw ni Bonifacio. Ayon kay Acting PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., malawak ang programa o mga programa kaya nakadisenyo ang kanilang ginawang pagbabantay para humarap sa kahit anong klaseng posibilidad. Dinatikos ng ilan, lalo na ng mga rallyista, ang pagiging mahigpit ng PNP sa Luneta at Menjola sa lungsod ng Maynila. Bukod kasi sa gun ban at nationwide full alert status, kabilang sa kanilang mga itinatupad ay ang pagharang sa mga walang permit para makapagtayo ng stage sa Rizal Park, bagay na tinawag na paraning ng mga militante. Gayon din in-enforce ng Manila Police District o MPD ang ordinansa ng City Hall na nagbabawal ng takip sa mukha ng mga rider at kasagsagan din ang mga rally kung saan 3 ang kanilang nasita at dinala sa presinto. Umabot sa higit 17,000 i-deploy ng PNP sa Metro Manila pa lamang, doble kumpara sa higit 8,000 lang na crowd estimate o peak ng mga nagkilos protesta sa NCR. Sa flag raising ceremony sa Camp Crami ngayong umaga, pinasalamatan ni Nartates ang kanyang mga tauhan. At trate ng acting chief. Muli nating nasubok ang galing at disiplina ng ating Philippine National Police sa ginanap na milyon peso mark. Ang ating pasasalamat sa mahigit 17,000 PNP personnel mula sa iba't ibang unit sa buong bansa. Your professionalism and sacrifice ensured that their right to assemble, to voice out their opinions and criticisms are upheld. Pagtapos ito ay inaantay na lang natin ng General Nartates at nakatakdang magbigay ng pahayag sa harap ng media ngayong umaga na ito ng Lunes. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Nag-message sa akin yung kasama dun sa dinner na binanggit ko. Sabi niya, boss, 2 yung in-order nating Tomahawk pala yun. Tomahawk. 2 daw yung in-order nating Tomahawk. At saka ang nagpamahal doon yung wine. Mahal daw yung wine yung na-order na wine. Na-order na wine. Si Alan may na-order na wine sabi niya mura lang. Ganun. At magtatanong kayo kapag wine kay Alan. Expert yan. Yung Carlo Rossi. Tsaka Nobilino. Pareho naman daw ng lasa. Lalo na sa mga hindi naman talaga umiinom. Parehas lang yan. Dapat pangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsusulong sa Anti-Dynasty Bill kung nais talaga nitong magkaroon ng reforma sa pamahalaan. Ito naman ay ayon kay dating Senate President Franklin Drilon at ito raw po ang pinakamalaking hagbang na maaaring gawin ng Pangulo para makamit ang totoong pagbabago sa bansa. Gate ni Drilon, hindi talaga maipapasa naturang panukala kung hindi ito ipag-uutos ng Pangulo dahil halos lahat sa Kongreso ay mayroong kamag-anak na opisyal ng gobyerno. Yung
Dynasty Bill. Aba, talagang hindi po maitulak ito na hindi maipasa ito kung hindi sasabihin ng Pangulo sa Kongreso na, hoy, ipasa nyo na yan para sa kabutihan ng ating bansa. Kung hindi niya po sasabihin yan, lahat po sa Kongreso, may kapag-anak sa ating pamalaan, kaya hindi po maitulak yan. Yan po ay malaking bagay na magagawa ng ating Pangulo. Si dating Senate President Franklin Drilon. Magdudulot lang ng mas masamang epekto sa ekonomiya ng bansa ang planong destabilisasyon sa kasalukuyang administrasyon. Sinabi ni Go Negosyo Founder at ASEAN Business Advisory Council Chair Joey Concepcion, hindi ito ang tamang panahon upang pabagsakin ng gobyerno dahil ang kabiguan ng Pangulo ay kabiguan din ng mga Pilipino. Sabi ni Concepcion, kailangan natin ng suporta ng Pangulo upang panagutin ang mga opisyal na napatunayang nagnakaw ng pondo ng bayan. Ibinahagi din niya ang mga concern ng mga foreign investors tungkol sa issue ng korupsyon sa gobyerno, partikular sa mga proyekto sa flood control. Pinanggit niya na maaaring mawala ng tiwala ang mga overseas Filipinos na nagre-remit ng pera sa bansa na makakaapekto sa ekonomiya. Ayon kay Concepcion, ang pagpapatuloy ng administrasyon ay mahalaga upang mapanatili ang katatagan ng bansa sa harap ng mga hamon sa ekonomiya at pamumuhunan. Ibinunyag ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co na si dating Senate President Chis Escudero ang umano'y nagsulong ng 150 billion insertion sa 2025 national budget. Ayon kay Ko, sinabi niya ito kay Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng isang liham na ipinadala niya noong Pebrero ng kasalukuyang taon. Git ng dating kongresista, 145 billion ang inilaan sa DPWH habang 5 billion naman ang para sa ayuda para sa Kapos ang Kita program na pawang nakapaloob sa program and program funds. Pagbubunyag ni Ko, 200 billion ang original na halaga ng insertions na hinihirit ni Escudero sa ilalim ng program funds, ngunit kalaunay ibinaba ito sa 150B habang ang nalalabing 50 billion ay inilagay naman sa unprogrammed appropriations. Magiging pampalasa na lamang sa handa para sa Noche Buena ang manok o baboy kung ipipilit ang budget na 500 piso. Tugon ito ni United Broiler Raisers Association Chairman Attorney Bong Insyong sa pahayag ng DTI na kakasya na ang 500 pesos para sa panghanda sa Noche Buena. Ay Insyong, tanging mga grocery item lang gaya ng macaroni at kaunting keso ang maaaring mabili sa naturang halaga. Kung nais niya ng publiko ng tradisyonal na handaan sa Noche Buena, ay tiyak na kulang ang 500 pesos lalo't nagmahal pa ang presyo ng karne dahil sa mga nagdaang kalamidad. Nagmahal yung mga bangos, tilapia, nagmahal. Kaya may konting paglipat sa manok. Ganun pa man, yung 500 pesos ay baka grocery items yun. Yung mga macaroni siguro, konting keso. Pero yung manok, baboy at ay siguro panlasa na laang. Yun. Saka yung kumbachero na natingnan ko tuloy bigla yung presyo ng ng one whole chicken sa halimbawa sa Chokes to Go. Chokes to Go o Andox o Baliwag. Ano yung jumbo. Yung luto na yan? Yung luto na. Yung bibili mo ng luto na. Siyempre, na yan eh. May timpla na yan eh. May timpla na. Saka inihaw na. Teka muna, ba't ba nagkaroon kasi ng issue ng 500 pesos? May mamimigay ba ng 500 pesos na pang Noche Buena? Actually, na tingin ko nadali si Secretary Roque nung isang tanong eh. Di ba, nagpapaliwanag yata sila sa mga SRP, babawasan yung ganito, hindi papayagang magtaas yung ganito. May nagtanong, yun bang 500 pesos? Kasi, kasya naman yun dahil may dito kami listahan ng mga ganito. Ayun, doon nadali. Naging napakalaking usapin tuloy ang 500 pesos na yan. Tayo naman, sanay ang mga Pilipino na kung hanggang saan lang, yun ang ihahanda, di ba? Yung kung hanggang saan lang ang kaya. Tulad nito. Akala ko tuloy may mamimigay ng 500 pang Noche Buena as may nagaling sa gobyerno
na ipamimigay sa bawat isang Pilipino. Wala naman. Kaya tayo iba nagrereklamo. Ba't 500 lang? Parang nagkatanungan lang. Pala. Tulad nito, itong isang nag-message sa atin, si Anne Monelli. Sa Makatwid, sabi niya, sinusuportahan ni Jerry at Tunying na hindi natin deserve ang more than 500 pesos budget. Dahil kung tutuusin, kung madiskarte ka, kasya na yung 500 pesos na yan. Mali. Hindi nga. Kaya nga tinatanong natin, saan ang galing yung napakalaking usapin na yan? Hindi po ganun na Ma'am Anemonelli. Hindi po ganun. Wala naman kasing ipamimigay ang gobyerno na 500 pesos na pang Noche Buena eh. Wala naman ganun eh. Kapag ganun, tapos tinakdaan tayo, meron na matatanggap kayo mula sa pera ng gobyerno na 500 pesos pang Noche Buena nyo. Magreklamo tayo nun. Kulang mo yan. Kulang yan. Mga 2,000. Mga ganun sana. Di ba? Kung wala naman at usapan lang ito. Nagkwentuhan lang. Nagpayabangan lang. Ako nga, kaya ko kahit 10 piso. At kanya-kanyang gastos din naman tayo. Yung iba nga, hindi magno-Noche Buena eh. Medianoche. Yung iba, totoo ka doon, kumbatsero. Yung iba ay isagad natin sa bagong taon. Iba yung salubong sa bagong taon. As reunion pa yun. Di ba? Nagkakwentuhan lang eh. Tapos sasabihin, hinahamak mo kami. Ano tingin mo sa amin? Mga dugyot. 500 lang pagkakasyain mo sa amin. Hindi ka naman bibigyan, bayaw. Lumalim. Inalisan mo kami ng dignidad. Dahil sa 500 lang ang tingin mo sa amin. Pambihira, layo na ng... Hindi naman binigyan. Hindi naman Kanya-kanya pa rin tayo ng gastos. Yun ang realidad na kailangan nating harapin. Patay ang isang overseas Filipino worker sa sunog na sumiglab sa Taipo, Hong Kong noong nakalipas na linggo. Kinumpirma ng Philippine Consulate General na kabilang sa nasawi ang ating kababayan na si Mary Ann Pascual Esteban na unang napaulat na nawawala. Naulila ni Esteban ang 10 taong gulang na anak na lalaki at ang kanyang pamilya sa Cainta, Rizal. Sa hiwalay na abiso, kinumpirma ng konsulado na 84 na Pinoy ang ligtas mula sa insidente. Isa ang nasugatan habang 7 pa ang biniberipika ang kalagayan. Patuloy silang minomonitor ng konsulado sa kanilang kalagayan para agad silang makapaghatid ng tulong. Sa ngayon yata ay nasa 146 ang death toll, kumbatsero, at may mga missing pa sa deadliest fire na yan sa Hong Kong. Lumutang ang isa pang legal battle na kinakaharap ni dating Congressman Zaldico laban sa DigiPlus Interactive Corporation na operator ng Bingo Plus, Arena Plus at Game Zone. Kinumpirma ng legal counsel ng DigiPlus na may nakabinbing kaso sa pagitan ng naturang online gaming giant at business partner nitong Eco Leisure and Hospitality Holdings Company na pag-aari ng dating congressman dahil sa eringan kaugnay ng Midas Hotel and Casino. Napatid na 2019 pa nais kumalas at ibenta ng DigiPlus ang kanilang share sa Midas Hotel sa halagang 2.5 billion, ngunit hinarang ito ng Eco Leisure at nagpresentang ito na lamang ang bibili ng kanilang shares. Gayunman, tumanggi ang kumpanya ni Ko na magbayad ng napagkasunduang halaga at iginiit na 1 billion lang ang ibibigay nito dahil umano sa bilyong pisong reimbursement na hindi nabayaran ng DigiPlus. Nagain ng reklamo ang Eco Leisure para pwersahin ng DigiPlus na kunin ang 1 billion nitong kabayaran, ngunit natalo ito dahilan para muling umapila si Ko sa RTC Pasig noong 2022. Nagbabaga pa rin ang ating mga pangunahing balita. 7:53 ang ating oras. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ay, si General Boyet Burgos may bumabati sa iyo dito. Pangalan ni Monet. Monet. Sino itong Monet? Sino Monet na to, General? Happy birthday daw. Yung dati niyo daw girlfriend. Si Ma'am Monet. Ayan. Ma'am Monet, bumabati ng happy birthday sa kanyang esposo. General Boyet Burgos. Ayun. Birthday din ni Desiree Havelia ng MBC CRG. Happy birthday, Desiree. From Mika and Karen. Ayun. At magandang morning sa mga taga SFM. At kay Kuya Jerry Cupido Asuncion. Ay. Magandang morning. Bye. Happy weekend. Woohoo! Damdaming bayan. Susunod na. Sa ganon
chili dog outside taste freeze. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.